Magandang hapon sa iyo, Princess. Si Harry ang makakasama niyo ngayong hapon at mag-aatid ng ulat panahon. Tama ka dyan, Princess, no? Patuloy po ang pananalasa ni habagat sa ating bansa ngayong araw ng Martes. At para bigyang linaw ang magiging lagay ng ating panahon, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez. Magandang hapon po, Mr. Perez. Kahapon nga ay nag-issue ang Pag-asa ng red rainfall warning pero ibinaba rin ito sa orange alert at nung gumabi, bumaba na po sa yellow. Pero sa ngayon, nakataas na namang muli ang red alert. Ano pong sanhi ng muling pagtataas ng red rainfall warning advisory? Magandang hapon, Harry. Ito pong mga rainfall advisory na pinalalabas natin ay base po sa mga hourly rainfall na naobserba ng Pag-asa, base na rin sa mga radar at saka observing stations na nakakalat dito sa Metro Manila. Now, kung napansin po nila, meron po tayong tinatawag na yellow rainfall advisory. Ang ibig sabihin po nito, normally ay yung na-observe po nating mga paulan ay hindi lalagpas ng 15 mm within an hour or posible po itong mag-persist within the next 3 hours. Kaya pag nagbalabas po tayo ng yellow rainfall advisory, kailangan po aware yung mga kababayan natin sa mga pag-ulan na posible pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang sumunod naman ng level ay yung orange rainfall advisory. Ito naman po kung ang naobserbahan po natin na paulan. Within an hour ay around 15 to 30 millimeters na paulan po ang naitala. At base na rin sa nakikita natin sa mga radar image, kung magpe-persist pa po ba ito within the next 3 hours, saka po natin i-upgrade from yellow to orange rainfall advisory. Ibig sabihin po nito, flood is threatening the locality, kaya kailangan is maging alerto po yung mga kababayan natin sa mga pagbaha na kasalukuyan pong nagaganap dahil nga po sa mga pag-ulan na nararanasan nila. At yung last na level of rainfall advisory ay yung red na rainfall advisory. Ibig sabihin naman po ito, nakapagtala po tayo ng more than 30 millimeters per hour na paulan during the past 1 hour at pwede rin po natin pa rin itong maranasan within the next 3 hours. So, torrential na po itong gantong level at karaniwan ay kailangan na po ng aksyon ng mga mamamayan at saka ng mga concerned government agencies, lalong-lalo na po doon sa mga areas na apektado or nakataas itong red rainfall advisory. So, to answer your question kung bakit nag-downgrade, nag-upgrade po tayo, yan nga po ang kasagutan. Nagbabase po tayo sa mga observed rainfall at yung mga pwede pang mag-persist within the 3-hour observation period. Alright, Mr. Perez, bakit tila malakas po ngayon yung mga pag-ulang dala ng habagat kumpara sa mga nakakaraang pag-ulan na ating nararanasan? At bakit tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan at hindi ito humihinto? Ang nangyayari kasi, Hari, kung papansin natin sa ating satellite imagery, ay halos napakabagal ng pagkilos ng bagyong Simaring. At dahil po dito, patuloy na pinag-iibay itong habagat na siya nagdudulot ng mga pag-ulan dito sa western section ng Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Ngayon ang nangyayari, kapag mabagal po ang isang bagyo, mas matagal po yung epekto ng habagat, lalong-lalo sa mga nabanggit nating lugar, kasama ang Metro Manila. Kaya it appears that yung mga paulan po natin ay halos hindi po humihinto. Bagamat occasionally makakaranas po tayo ng mga paghinto ng ulan, lalo na sa mga bandang tanghali, subalit asahan po rin po natin na posible pa rin pong mag-resume yung mga pag-ulan. Light to moderate, moderate to heavy, or minsan intense rain or torrential rains sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo po sa dakong gabi at madaling araw. Alright, Mr. Perez, sa pag-uusapan na natin yung mga pag-ulan, hanggang kailan ba magpapatuloy ang mga ganitong pagbuhos ng ulan dito sa Metro Manila? Ang nakikita po kasi nating senaryo ay mananatili pa rin sa ating air responsibility ang bagyong Simaring within the next 2 to 3 days. Kaya asahan po natin, patuloy pa rin po tayong makakaranas ng mga pag-ulan. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa ilang mga karatig lalawigan at lalong-lalo na po yung mga lalawigan na nasa western section ng Luzon na karaniwan po immediately nakakaramdam ng impact ng hanging habagat. So we're expecting the gradual improvement of the weather condition possibly by Friday kapag tuluyan na pong lumabas ng ating air responsibility ang bagyo Simaring. Alright mga kababayan, let me just reiterate kung ano po yung sinabi ni Mr. Perez. By Friday pa po tayo makararanas, inaasahan po natin makararanas tayo ng improvement dahil nga po by Thursday pa natin inaasahang lalabas ng ating bansa si Bagyong Maring na siyang nagpapaibayo ng hanging habagat na nagdadala sa atin ng mga pag-ulan. At Mr. Perez, no, dahil muli nating nararanasan ng hagupit ni habagat sa panahong ito, marami ang nagtatanong, posible bang maulit ang impact na iniwan ni habagat sa kanyang pananalasa sa bansa nitoong taong 2012? Binalikan po natin yung observation ng mga paulan nung nakarang taon, yung 2012 habagat episode. At tinignan po natin yung 3 araw na kung saan nakapagtala po ito ng matatas na antas ng mga paulan dito sa Science Garden, Quezon City. So within that period, August 6 to 8, nakita po natin na umabot po ng 1,000.7 mm
ang taas ng or 1,007.4 mm ang naitalang paulan within a 3-day period, August 6 to 8, dito sa Science Garden, Quezon City. Kumpara naman po sa mga naitala natin itong kasalukuyang taon, August 17 to 19 ng 2013, current habagat episode, nakapagtala po tayo ng 300 mm ng paulan. Ngayon, it's too early to tell to conclude na mas konti nga yung paulan na nararanasan natin ngayong 2013 habagat episode sapagkat gaya nga po na nabanggit natin kanina, inaasahan po natin na posibleng within the next 24 to 48 hours ay makaranas pa rin po tayo ng mga paulan na dulot nitong habagat. Yes, mga kababayan, tama nga po si Mr. Perez. No? Ngayon nga po, it's too early to conclude. So, ang dapat nating gawin, patuloy nating bantayan ang lagay ng ating panahon. Ngayon naman, Mr. Perez, balikan po natin si Bagyong Maring. Sa ngayon ba, napanatilin to ang kanyang lakas, ano? As of now, ano bang latest hinggil sa nasabing bagyo? Patuloy nga kumikilos ang bagyong si Maring dito sa Philippine Sea at kanina nga alas 10 ng umaga. Ito ay tinatayang nasa layong 595 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ni Maring ang lakas ng hangin na umabot hanggang 95 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At ang pagbugso ng hangin ay inaasahan naman natin na aabot hanggang 120 kilometers per hour. At inaasahan po natin na kikilos sa direksyong pahilaga si Maring sa bilis naman ng 19 kilometers per hour within the next 24 hours. Sa ngayon, wala pa ring warning signal, pero gaya nga na nabanggit natin, patuloy pa rin po itong magpapaybayan ng habagat na siya magdudulot ng pagulan sa nakararaming bahagi ng Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Alright, Mr. Perez, nabanggit niyo yung direksyon na tinatahak nito ni Bagyong Maring. Sa ngayon ay east-northeast pa rin ang direksyon na kanyang tinatahak. Present pa rin po ba yung ridge of a high pressure area sa may extreme northern Luzon, kaya ganito pa rin ang kanyang pagkilos? Hari, ang nangyari kasi, merong high pressure dito sa northeastern part ng bagyo. Sa kasalukuyan, ito po yung nakaka-impluwensya sa pagkilos nitong si Maring. Kung kaya't, bagamat may kabagalan, ay dahan-dahan na pong kumikilos pahilaga itong bagyong si Maring. At we're expecting now within the next 12 to 24 hours, ang magiging dominant naman ay yung mga high pressure sa north ng bagyong si Maring. Kaya't inaasahan po natin na it is possible within the next 48 hours ay dahan-dahan na po itong pakikilos pakanluran papunta sa may bandang northern Taiwan area. Alright, Mr. Perez, ito na lang po last few reminders para sa ating mga kababayan na direktang maapektuhan ni Bagyong Maring and last few reminders para sa ating mga kababayan maapektuhan ng hagupit ng habagat. Sa ating po mga kababayan na kasalukuyan pong directly naapektuhan ng pinag-ibayang habagat, pinapayuhan po natin na patuloy na magantabay sa ating mga weather updates at rainfall advisory na ipinalalabas ng Pag-asa. Maaari rin po yung tumawag sa mga hotlines ng mga concerned government agencies dito sa Pag-asa para sa weather updates, sa NDRRMC para sa disaster preparedness and mitigation, sa Coast Guard naman po para sa ating mga pantalan, para po maging alerto tayo at may plano po natin yung mga aktibidades natin sa mga darating pang araw. Lagi po nating tandaan yung impormasyon na magagamit natin sa paghahanda palagi sapagkat naniniwala po tayo na ang taong handa sa sakunay walang panama. Alright, maganda po ang iyong iniwang pahayag, Mr. Perez. Ngayon nga po mga kababayan, atin pong nakasama si Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez na siyang nagbigay ng update sa atin hinggil sa present na lagay ng hanging habagat at ganun din ni Bagyong Maring. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At kaugnay ng masungit na panahon na gawa ng hanging habagat mga kababayan, ngayon nga po naglabas din po ng flight cancellations ang Department of Transportation and Communications o DOTC. Kabilang nga po dyan ang mga flights ng Cebu Pacific, yan po ang 5J-787 Manila to Butuan, 5J-788 Butuan to Manila, 5J-506 Manila to Tuguegarao, 5J-507 Tuguegarao to Manila, 5J-965 Manila to Davao, 5J-968 Davao to Manila, 5J-791 Manila to Butuan, and 5J-792 Butuan to Manila. Ang lahat ng mga babiyahe ngayong maulang panahon ay inaabisuhan po na mag-ingat mga kababayan at ito rin po karagdagan pong flight cancellations mula pa rin po sa DOTC, 5J-791 Manila to Butuan, 5J-792 Butuan to Manila, 5J-339 Manila to Calibo,
5J-340 Calibo to Manila, 5J-857 Manila to Zamboanga, 5J-858 Zamboanga to Manila, 5J-385 Manila to CDO, at 5J-386 CDO to Manila. And again, lahat nga po ay inaabisuhan na mag-ingat mga kababayan dahil nga po magiging malakas ang pagbuhos ng mga ulan at magiging madulas ang ating mga daan, and at the same time ay magiging malakas din ang alon ng ating mga baybayin. At para naman updated tayo palagi sa lagay ng ating weather, pwedeng i-follow ang ating Twitter account for real-time updates at Panahon TV, and you can also like our Facebook page, and of course, pwedeng bisitahin ang ating website. It's www.panahon.tv. At again mga kababayan, antabayan na ng susunod kong weather update mamayang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa Panahon TV Express sa telebisyon ng bayan. At umulan o umaraw man, I'm the man. I'm your weatherman, Harry Bayona, na nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Balik sa'yo, Princess.